Good morning mga ka-SS! Magbabasa naman ako ngayon ng libro na Chinkitan na My Budget Diary. Maging budgetarian para yumaman. Ngayon naman, ang title ng ating pamagat ay 30-Day Budgetarian Challenge. Ano ang feeling ng isang bagong sweldo? Feeling rich? Feeling ang daming pera? Feeling gusto kumain sa favorite nilang resto? Feeling gusto mag-shopping spree? Feeling they really deserve a break sa pera na pinagpaguran? Yan ang problema, we allow our feelings to decide. Kapag naubos na ang sweldong hindi nakabudget, alam mo ang magiging ending, kapatid? Feeling broke, feeling poor, feeling kawawa. Ito yung feeling na dapat natin iwasan. Mahirap maging broke, poor at kawawa. Ang isa sa pinakamahalagang dapat natin matutunan ay ang pag-control ng ating paggastos. Kung hindi natin ito matutunan, walang mangyayari sa ating perang pinagpaguran. Ang tawag dito ay ubos biyaya o one day feeling rich. The problem is not anymore about our income. The problem is kung paano natin iginagastos ang ating income. Word, di ba? The more money we make, the more we spend. Kung gusto mo rin maiwasan ito, alamin mo kung ano ang nag-uudyok sa iyo na bumili ng mga gamit. Meron akong mga tips kung paano maiiwasan ang paggastos nang wala naman sa lugar. Basahin mo ngayon. Iwasan ang tukso. Iwasan ang mga taong matatakaw. Huwag ka munang sumama sa mga kaibigan na walang ibang ginawa kundi lumamon. Ouch! Maniwala ka kapag ito ay nagawa mo, kakapal ang iyong bulsa at mababawasan pa ang mga bilbil sa katawan. Iwasan ang pagdaan sa mga lugar kung saan matutukso kang gumastos. Kung ikaw ay madalas dumaan sa coffee shop at nalalanghap yung simoy ng kape, lumipat ka ng daanan o mag-face mask ka para di mo masya malanghap. Ilista ang iyong mga gastusin. Kolektahin mo ang lahat ng mga resibo ng iyong pinamimili. Maliit man o malaki at gumawa ka ng listahan. Kapag ito ay ginawa mo, baka masyak ka. What? Ganun ba ako kalaki gumastos? Ito ang isa sa pinaka-epektibong pamamaraan kung paano tayo magiging conscious sa ating paggastos at para makakontrol natin ang ating budget. Gumamit lang ng cash. Tanggalin mo na ang lahat ng ATM o credit card sa loob ng iyong wallet. Maglagay lang ng tamang halaga na kaya mong gastusin for the day. Palipasin ang 30 araw. Narinig mo na ba yung kasabihan, nalilipas din yan? Kung may nagustuhan ka na bilhin pero wala sa budget, huwag agad-agad na bilhin ito. Palipasin mo muna ang ilang linggo o isang buwan, pagkatapos noon, balikan mo yung gusto mo. E-check mo kung ganoon ka pa rin ka-excited tulad ng dati na makuha ito. Imagine mo, mabuhay ka naman na wala siya, bakit feeling mo na need mo na siya? May kasabihan nga 'di ba? If you fail to plan, you plan to fail. Paalala, tataba ka kung lamon ka ng lamon. Hindi mo na kailangan ng bagong damit, sapatos at bag. Hindi mo na kailangan mag-upgrade ng gadgets. Huwag kang bibili kung wala ka lang magawa at bored ka. Hindi ka liligaya sa iyong addiction sa shopping. Iwasan yung shopping now, pulubi later. Mas okay na yung may ipon kaysa may iPhone. Hindi na baling luma ang gamit mo basta may laman ang bulsa mo. Tandaan, luho now, luha later. O ano, game ka na ba? Congratulations at natapos mo ang 30-day budgetarian challenge. Now it's time to share these accomplishments mga kaibigan, kaopisina at mga mahal sa buhay. Ito naman ay 52-week budget challenge. Kung mayroon ba yung 52-week ipon challenge, dapat ay mayroon din tayong 52-week budget challenge. Kung sa 52-week ipon challenge, ang target natin ay mag-ipon, sa 52-week budget challenge naman, ang target natin ay mababawasan ang ating mga gastusin. Exciting, di ba? Dito natin masusubok ang ating self-control sa paggastos sa pamamagitan ng pagbawas sa mga gastusin na hindi naman kailangan. Siguro hindi lang natin napapansin na napakarami nating mga unnecessary expenses. Pwede din naman ito eliminate o bawasan para mas maging maayos ang ating pagbabudget. Kung kaya nating matagumpay sa ipon challenge nung hinam ko kayo sa may ipon diary, sigurado ako na kakayanan din natin gawin ang budget challenge. Kailangan lang ng disiplina at tapat na dedikasyon. Sigurado ako na at the end of this challenge, makikita natin kung gaano pa madadagdagan at lalaki ang budget natin at pwede pa natin ito gamitin sa mga mas mahalagang bagay. Alam ko na mahirap nung umpisa, ngunit nagpursige ka at ikaw ay nagtagumpay. Ano ang pakiramdam mo? Ang sarap ng feeling, di ba? Ang sarap ng pakiramdam knowing na kaya mo pala. Ang sarap ng pakiramdam na na-control mo ang iyong spending, naayos mo ang iyong budget, at dami mong naipon.
Ituloy mo yan kapatid, nasa iyong kakayahan, kaalaman at determinasyon. Huwag na bumalik sa mga dating gawi na parating sawi. Mas mainam pa, i-share ang iyong natutunan sa iyong loved ones, kaibigan at kaopisina upang sila rin ay maging budgetarian. Congratulations! Nalaman mo na ang tamang paraan sa pagbabudget. Kung tutuusin, lahat ng tao ay may kakayahan na mag-budget, pero hindi lahat ay nagiging matagumpay. Napakapalad mo dahil isa ka sa nabigyan ng tamang gabay para matuto ng tamang pangangalaga ng iyong pera at para may budget ito ng tama. Binabati kita. Pero tandaan na pera, magtagumpay ka, kailangan isundin mo ang mga payo na nakalagay sa libro na ito. Kailangan i-apply mo sa sarili mo dahil baliwala ang lahat na natutunan mo kung hindi mo ito gagawin. Now I challenge you para ikaw na maging certified budgetarian. How? Well, you must follow these 3 effective tips para ikaw ay maging certified budgetarian balang araw. Number 1, stay consistent. Huwag kang mag-alala kung sa simula ay nahihiyarapan ka. Welcome to my budget diary. Budget every time, hindi only pag may time. Alam mo ba na maraming taong nagkakaroon ng matinding financial stress dahil hindi nagbabudget? Kapag hindi nagbabudget, malamang labis-labis ang paggastos. Hindi nila napapansin na sobra na ang kanilang expenses kaysa sa kinikita. Ginagamit ang pambayad ng upa para pambayad sa kuryente, wala pang akanse, ubos na agad ang sweldo. Wala pang ending, napipilitan ng manghiram kung kani-kanino. Ni hindi man lang dumadaan ang sweldo sa palad, napupunta na agad sa pagbabayad ng utang. Nakasanla ang ATM card at lubog sa utang. Hindi na makapasok dahil walang pamasahe. Nagtsatsaga sa libreng kape ng opisina dahil walang pambili. Stress na stress ka kay Judith. Sinong Judith? Due date na mga bayarin mo. Mas takot ka pa sa katapusan ng buwan kaysa sa katapusan ng mundo. Ang favorite mong puntahan ay London. Wow, sosyal. Kapos na nga, may pang travel pa. Hindi sa London sa England. Loan dito, loan doon. Kung pinadadaanan mo itong sinasabi ko, itong diary na ito ay para sa'yo. Dahan-dahan mong basahin at namnamin para maliwanagan at matutunan mo kung ano ang tamang diskarte sa pagbabudget. Huwag na natin patagalin. Are you ready to learn how to budget? Let's get it on! Thank you for watching and see you again in the next chapter na ating babasahin sa libro ng Chinkitan. Kaya thank you and please like and subscribe. Thank you. God bless us all.